Hello mga friendship, it's another day. It's another busy mom and fur mom day. Pasensya na mga friendship at kapag ganito nagbo-voice over ay madalas ako na may mental block at nabubulol. At isa pa ay talagang makalimutin din talaga ako. Madalas ko nga kinakausap ang sarili ko. Tinatanong ko ang sarili ko kung ano nga ba ang gagawin ko, bakit ako nandito. At dahil nga dito ako naka-schedule sa bahay ngayon, ay marami akong naka-schedule gawin dito ngayon. At dahil nga lately ay busy ako sa pagpapaayos ng bahay sa Rizal, kaya medyo tambak na rin ang gawain ko dito. Kahit everyday naman ay ginagawa ko pa rin yung ibang gawain. So ayan, dito nga muna ako sa bahay para nga daw mag-rest. So happy. Nandito si Mama. Lambing nga. Yes, isa. Pinapapatulokan kita. Papaliwarm tayo ngayon. Na bebe? Papaliwarm? At maaga pa nga lang ay simulan ko na mag-rest. Sinimulan ko nang gawin ang mga gawain. At ganyan nga talaga siguro ang mga ina, kahit na sabihing maglalaylo sa gawain ay talagang napapasabak pa rin. Dahil nakaka-stress din talaga kapag ang kalat sa paligid. Kahit paulit-ulit natin tong ginagawa ay meron pa rin tayong gagawin na paglilinis at sa mga tumatambak na kalat. So talagang dapat ay focus ako sa mga gagawin ko para hindi ko makalimutan. Pati na yung sa maliliit na bagay at malalaking bagay. At eto nga, nakakatuwa itong tanim kong mulberry at bumunga na naman ng marami. Kahit hindi na niya panahon ay patuloy pa rin ang pagbunga niya. Madalas ko rin siyang itrim. Hindi lang yan kita kasi bago pa lang siya, kulay green pa lang yung mga bunga. Pero hitik na uli sa bunga. At kailangan ko na uli yung itrim dahil tumataas na yung kanyang puno. Ayan, at nakakaubos din talaga ng oras at nakakapagod kapag maraming maliliit na bagay na dapat ayusin. Hindi natin pwedeng baliwalain ang maliliit na bagay na yan kasi yan yung nagpapagulo, simula ng mga kalat. At yung iba ay kapag napabayaan mo ay nag-build up na uli ng dumi. At ayan na nga si Muning, ang makulit na pusa ng kapitbahay namin. Kung saan ako may ginagawa ay madalas siyang nandun. Kahit lumabas ako ay sinasamahan niya ako. Minsan nga ay tumalon pa siya dyan sa loob ng washing machine. Takot ako sa pusa dahil natatakot akong makalmot. At dahil nga makulit or naglalambing itong pusa na to, dati ay madalas akong muntikan ng makalmot at makagat nito. Dahil siguro gusto niya makipaglaro. At wag siya magkakamali nakagatin ako dahil mas malakas ang rabies ko sa kanya. Pero nakakatuwa rin talaga ang may pusa kasi malambing sila. At saka kapag may pusa ay di mawawalan ka ng daga. Sila yung tagahuli mo at saka dun sa mga ibang insekto kagaya ng ipis, yun daga. At siguro kung may ahas, kayang-kaya na rin nila yun. So yun magandang benefits kapag meron kang pusa. Kaya dapat ay mas maganda kung pinapaturukan ang mga alaga ng anti-rabies. Kasi just in case, para protection na rin, just in case makagat kayo ng alaga nyo. Kahit ano pang alaga nyo, aso man yan or pusa. Dapat maging responsible tayo. Responsible pet owners. At mabalik naman tayo dito sa mga gawaing bahay. Masarap din talaga sa pakiramdam kapag medyo maayos yung lugar mo, malinis. Mas nakaka-relax. Iwas stress. At kapag sobrang dami na ng gamit ay pwede naman mag-decluttering, ipamigay, or itapon na yung pwede nang itapon para maging mas maaliwalas ang ating bahay. At masaya rin sa feeling kapag marami kang naaasikaso.
Meron ka nasisimulan at meron ka natatapos. At dapat talaga ay i-schedule ang mga gawain, lalo na yung ibang mga importanteng bagay. Kaya I'm very happy kasi kahit paano ay nasimulan ko na yung matagal ko nang gustong gawin. At naka-schedule din talaga itong first quarter this year na magawa ko yung project na yon. Marami pang dapat gawin pero at least nasimulan ko na. At eto nga, dumating na yung husband ko at pinag-prepare ko na siya ng kanyang uniform at mga isusuot niya. Mga medyas, sapatos, pantalon, pantaas. At ayan, continue ulit sa pag-aayos ng mga damit. At buti nga kahit papano ay nagawa ko pa tong i-video or i-vlog. Medyo time consuming nga lang kapag nagbi-video. Pero okay lang kasi kapag gusto mo yung gawain mo ay magagawan mo ng paraan. Kasi ito namang mga ginagawang kung ito ay mga regular workload ko naman. Hindi ko na kailangan mag-isip kung anong ibibideo ko. Ito ay yung talagang gawain ko na. At ito, nag-break nga muna ako. Pinasalubungan ako ng husband ko ng paborito kong chichirya. Siyempre, minsan may cheat day din. Bukod sa prutas. Ayan, kumakain din siyempre ako ng ganyan. Paminsan-minsan. At habang nag-i-snack nga ako, ay nanonood na rin ako ng mga paborito kong panoorin. Para naman mas masaya. Yung mga kaligayahan na ganyan ay wag nating ipagkait sa ating sarili. At pagkatapos nga ay sinimulan ko na rin ayusin tong mga speakers dito kasi mukhang magulo ang pagkakalagay ng aking husband. Kaya iaayos ko lang ng konti at tatanggalin ko tong isang maliit na speaker. At igigitna ko yung ibang ano bang tawag dyan? Component ba yan? So yan. Para medyo hindi naman magulong tingnan. So, itry ko. Medyo mabibigat nga lang yan. Kaya, ayan. At saka, ang hirap nung parang spaghetti dun sa likod, no? Mga cables. Wire. So, ayan. Hindi siya ganun kabilis ayusin. Dahan-dahan. Bukod sa mabibigat, ay iaayos mo talaga kung saan nakakonect. Kasi baka magkamali-mali. So yan, at least kahit papano ay naayos ko na. Isa nga din kasi ito sa matagal ko nang gustong ayusin. Kaya hindi ko na sinayang pagkakataon na magkameron ako ng oras para maagawa ito. At after lunch nga ay ito, dinala ko na si Yuna sa vet para mapaturokan ng mapadiworm na siya uli. Every 3 months ito. At pagkatapos nga maihatid si Yuna, ayan, pumunta na ako dito sa hardware para bumili ng mga pintura, mga paint, gagamitin bukas. At ayan mga friendship, thank you for